Hi, Nak. Good morning. So, sa video na to, Nak, gusto kong i-explain sa iyo yung under-promise, over-deliver. Okay? So, ano yon? Ano yon? Bakit yan maganda? Bakit yan mahalaga? Bakit kailangan nating mag-strive for that? Okay? So, as small company or starting company, tulad natin, anak, napaka-importante how we treat our clients and partners. It's very important. As in, yun yung topmost. Then second, yung product mo or yung type ng software na dine-develop natin. Alam mo kung bakit? Kasi, imagine, nitong nakaraan, hindi pala imagine to kasi ito true story to. So, meron tayong nililigawang client na big company sila, anak, ang dami nilang connections, they can give us a lot of projects. So basically, itong company na to, they are just marketing company. And they are very open sa partnership. But ayun, nung nakaraan, I think that was July, if I'm not mistaken, or June this year, nag-reach out sila sa atin, or tayo, nag-set sila ng meeting sa atin, pero matagal na silang nililigawan ni Mama. 2 years ko silang message occasionally, periodically pala. So, let's say every month, sure na may message ako sa kanila. Ngayon, nung last June, ayun, nakapagpa-schedule tayo ng meeting sa kanila, luckily. Tapos, after nun, ayun, they are very confident sa atin, but nung sinabi ko yung timeline natin, natagalan sila. So, I said na, yung software na gusto nyo po, aabutin po yan ng mga 2 to 3 months pa. So, that's June, July, August, September, October. So, September, okay? But August, nagre-reach out na tayo sa kanila na, we're done. Kasi gusto nila, 1 month lang tapos na. Imposible naman sa atin yun. Ayaw naman nating mag-commit, over-promise, tapos under-deliver. We don't want that. So ngayon, yan, lumipas na yung panahon. Tapos ngayon, nung nakapag-present na tayo ng product natin or ng gawa natin, they were so happy. And very excited sa nagawa natin. Kasi, nalaman ko na nung mga nakaraang buwan na wala tayo, nag-update tayo, but they are not confident kasi nga gusto nila mabilis. So, imagine, tignan mo, pag sa business talaga laging mabilis kasi may chance na mawala yung opportunity. So, they decided to pursue with another developer na tingin din nila capable. Tapos, ayun, nag-pursue sila doon. Then, gumawa na rin sila ng in-house developer nila. Okay, so yung gawa naman ng in-house developer nila, maganda din naman. But kasi tayo, meron tayong experience sa field na to. Kaya tingin ko, mas may edge tayo compared to them. So tayo, ano yung nangyari nun? So nung nakita nila yung gawa natin, they are very happy. But unfortunately, they are also doing some, parang meron na silang mga client na napila dun sa dalawang software provider na yun. Parang ganon. Ngayon, sayang, di ba? Lost opportunity siya sa atin. Pero when they saw our system, nagandahan sila, ang layo daw dun sa meron sila ngayon. So imagine, dun pa lang, sobrang happy na kami. Pero hindi pa dun natapos. Sabi ng big boss, as in chairman level, okay, sabi niya na, ang dami nating nakausap, meron nga tayong dalawa, pero out of dun sa dalawang yon, ito yung pinaka-professional kausap, tayo yun, and pinaka-maayos dun sa kailangan natin. Imagine that. Wala, hanggang ngayon, sobrang happy pa rin ako kasi nga, parang sabi nga ni chairman na, hindi tayo nag-promise ng sobrang laki or OA, but nag-deliver tayo ng over sa ina-expect nila. So, 'di ba? Parang ang sarap isipin nun. So, yun yung sinasabi kong under-promise, over-deliver. Kaya, anak, sana matutunan mo rin yon. Ngayon, ini-strive pa rin yun nila mama. We are
doing some SOPs, some procedures na makakapag-standardize ng ginagawa natin para alam natin yung mga i-commit natin sa clients and partners natin. But of course, business is hard, as in, na pag sobra ka naman sa under-promise, mawawala naman sila ng confidence sa'yo, di ba? So, kailangan talaga siyang i-balance, as in. Ang hirap, parang hindi siya pareho-parehong chaos, okay? Pero, that's what makes it exciting, I think. So, kaya, yun, nakaka-happy lang. So, yun lang, anak. There's still some uncertainty dito sa partnership na to, but we will figure it out. So if ever naman na hindi pa talaga, it's okay. It's okay. Maybe kailangan lang matuto pa nila mama ng other lessons in life, in business, how to handle people, how to treat clients and partners para mangyari to. Pero it will not be the end. And we will never stop. Okay? So, yun lang anak. Thank you for listening. I hope meron ka natutunan sa video na to. I will love you forever.